Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Inakala nilang mahina si Vanessa, basag, isang babaeng wala ng tinig. Ngunit sa katotohanan, hawak niya ang sikreto na kayang sunugin ang buong pamilya. Tahimik ang bahay, ngunit hindi payapa. Bawat sulok ay may takot, bawat saradong pinto ay may nakatagong lihim. At sa gitna ng katahimikan ay nakatayo si Vanessa, ang babaeng inakala ng lahat na walang magagawa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang bitag. Sinubukan niyang umalis sa bahay. Sa kanyang kamay ay isang lumang kwaderno. Sa labas tila walang halaga, ngunit sa loob nito ay nakatago ang matagal ng baon ng mga katotohanan. Ang ama ni Marco ang sumulat nito, at sa mundong puno ng kasinungalingan, mas mapanganib pa ito kaysa sa baril. Habang sinusubukan ni Vanessa na makatakas, nahuli siya ni Marco. Nakita niya ang kwaderno sa kamay nito, nakita ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon takot na mahuli. Takot iyon na mabunyag ang katotohanan. Sinubukan ni Marco na agawin ang kwaderno. At doon nabasag ang katahimikan. Hindi na nakapagtago si Vanessa. Dahil sa pangangailangan ng hustisya, nagsalita siya. Malinaw, matatag, buo ang kanyang tinig. Hanggang sa napatigil si Marco. Ang babaeng akala niyang hindi na muling makapagsasalita nang maayos ay nagsabi, "Hindi ako baliw, Marco. Ginawa ko ito para hanapin ang katotohanan." Sa isang iglap, nagbago ang pananaw ni Marco. Ang kanyang awa ay naging pagkagulat. Ang kanyang hinala ay naging mga tanong. At ang mga tanong na yon ay mas mabigat kaysa galit. Hanggang saan kayang magsinungaling ang isang tao kung ang layunin ay hustisya? Wala nang ibang pagpipilian si Vanessa. Kailangan niyang ikumpisal ang lahat. Inamin niyang siya'y umaarte lamang. Itinago niya ang kanyang tunay na kalagayan, ngunit hindi para sa panlilinlang, para sa mga sagot. Para mga sagot tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Luigi, at higit sa lahat, kung bakit palagi niyang nakikita ang anino ni Angel sa likod ng bawat trahedya. Naniniwala si Vanessa na sangkot si Angel sa lahat. Hindi lang ito hinala ng isang inang nagdadalamhati, kundi isang matagal ng paniniwala na kumakain sa kanyang dibdib. Bawat presensya, bawat ngiti, bawat katahimikan ni Angel ay tila nagtatago ng masamang katotohanan. Nakita ni Marco ang takot sa mukha ni Vanessa, ngunit higit pa roon, nakita niya ang determinasyon. Ang babaeng ito ay hindi na lumalaban para lamang sa sarili. Lumalaban siya para sa mga nawala, para sa kanyang anak, para sa katotohanang itinago ng makapangyarihan. Kaya't hindi siya pinigilan ni Marco. Sa halip, tahimik siyang pumayag. Nabuo sa pagitan nila ang isang hindi binigkas na kasunduan. Hindi muna niya ibubunyag ang tunay na kalagayan ni Vanessa. Sapagkat minsan, upang mahuli ang halimaw sa loob ng bahay, kailangan mong magpanggap na ikaw ang pinakamahina. Kalaunan, palihim na nakipagkita si Vanessa kina Lauren at Fonz. Hindi iyon simpleng pagpupulong, kundi isang lihim na pagtitipon. Nasa kanilang mga kamay ang kwaderno. At sa loob nito ay isang numero na iniwan ng ama ni Marco. Ang numerong iyon ang nagdala sa kanila kay Kiara. At doon, lalo pang lumalim ang misteryo. Nabunyag na si Kiara ay hindi lamang kaibigan ni Angel, kundi marahil ay kasabwat. Kasabwat sa pagtatago ng katotohanan, sa pagtakip sa kaso ni Luigi, sa larong hindi nakikita na matagal nang kumokontrol sa kanilang mga buhay. Hindi nila hinarap si Kiara ng direkta. Alam ni Vanessa,
Kapag sila'y umatake ng maaga, unang maglalaho ang kalaban. Kaya't natagpuan nila ang tirahan ni Kiara at tahimik na sinimulang obserbahan siya. Ang layunin ay hindi kaguluhan, kundi pag-unawa. Ano ang tunay na koneksyon ni Kiara kay Angel? Ano ang alam niya? Ano ang kanyang itinatago? At bakit biglang lumitaw ang kanyang pangalan sa kwaderno? Habang mas lumalalim ang investigasyon ni Vanessa, si Angel ay naglalaro ng ibang laro sa kabilang sulok ng bahay. Si Angel ay hindi uri ng kontrabida na sumisigaw kapag natalo. Mas mapanganib siya sapagkat ang kanyang katahimikan, ang kanyang nangiti, at ang kanyang hindi nakikitang presensya ang tunay niyang mga sandata. Si Angel ay isang babaeng bihasa sa pag-arte. Alam niya kung kailan iiyak, kung kailan yuyuko, at kung kailan ngingiti kapag walang nakatingin. Matapos niyang sirain ang handaan ni Sylvia, nagpasya si Sylvia na palayasin siya. Sa kanilang pamilya, mahalaga ang imahe at isang eksenang pampubliko ay sapat na upang hatulan bilang hindi mapapatawad na kasalanan. Ngunit si Angel ay hindi taong aalis ng tahimik. Kapag itinaboy siya palabas ng pinto, gagawa siya ng dramang magpupumilit na muling buksan ito ng lahat. Kaya tinawagan niya si Mikay at nagplano. Nagkunwari sila sa isang eksena na nagbago ng isip ni Sylvia. At gaya ng dati, hindi luha ang kanyang sandata, kundi manipulasyon. Ang resulta, hindi siya napalayas. Sa huli, nakita ni Sylvia ang kanyang ngiti. Ngunit hindi iyon karaniwang na ngiti. Ito ang ngiti ng isang babaeng alam niyang siya ang nagwagi. Kahit walang nakapansin na may naganap na labanan. Dito naging malinaw ang tunay na panganib. Sapagkat kapag ang isang tao ay marunong manakit at sabay magpanggap na biktima, sino pa ang mapagkakatiwalaan? Naramdaman ni Angel na unti-unting nabubunyag ni Vanessa ang mga sikreto ng pamilya. Kahit hindi pa hawak ang buong katotohanan, hindi na si Vanessa ang mahina at madaling tapakan. At kapag nakaramdam ng panganib si Angel, hindi siya umatras. Siya'y gumanti, tahimik, malupit, personal. Sa loob ng bahay, palihim niyang sinimulang saktan si Vanessa, hindi sa harap ng lahat, kundi sa mga sandaling walang nakatingin. Mga oras na kaya niyang baluktutin ang kwento kapag may nagduda. At si Vanessa, bagaman sugatan, ay patuloy na umaarte. Nagpanggap siyang nababasag ang isip, nilunok ang galit, pinigil ang tinig, sapagkat mas mataas ang kanyang layunin. Nais niyang makita ni Sylvia ang tunay na mukha ni Angel. Ang layunin ni Vanessa ay mahuli ang halimaw habang nakalabas ang tunay nitong anyo. Ngunit ang tanong, hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganoong pahirap? Bawat tahimik na laban ay unti-unting pumapatay sa kanya sa loob. Akala ni Angel kontrolado niya ang lahat, ngunit hindi niya alam na may isang pares ng mata ang nakakita. Nakita mismo ni Marco kung paano sinaktan ni Angel si Vanessa. Sa sandaling iyon, sumabog ang matagal nang nakabaong galit sa kanyang dibdib. Lumapit siya at nang mapansin siya ni Angel, nagsimula ang pagtutunggalian. Ang banggaan na kayang magbasag sa lahat ng pader ng kasinungalingan. Bakit mo ginawa ito kay Vanessa? Tanong ni Marco na nagpahinto kay Angel. Sa katahimikan, alam ng lahat na isa na namang kasinungalingan ang darating. Hindi agad sumagot si Angel. Iyon ang nakakatakot sa kanya. Sapagkat kahit nahuli na siya, kahit may nakakita, kahit nasa harap na niya ang taong pwedeng magbunyag ng kanyang ginawa, kaya pa rin niyang gumawa ng palusot. Para sa kanya, ang katotohanan ay hindi bagay na haharapin, kundi bagay na babaluktutin. Tiningnan niya si Marco na para bang siya ang biktimang maling inakusahan. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Mga salitang napakadali, parang kumot na itinakip sa isang krimen. Gusto mo bang palawakin ko ang pagtutunggalian ni Marco, mga taktika ng manipulasyon ni Angel, o tinatagong pagtitiis ni Vanessa? Nakita ni Marco ang kakaiba. Hindi niya nakita ang pagsisisi, kundi takot.
pinipigilang galit, at isang isip na agad naghahanap ng pagtakas. Lalong bumigat ang sitwasyon. Si Vanessa, kahit gusto niyang magsalita, ay hindi pwedeng ibunyag ang kanyang katotohanan. Hindi pa pwedeng masira ang kanyang pag-arte. Hindi ngayon. Hindi sa harap ni Angel. Kaya nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob ng katahimikan ay may apoy. Isang pahirap na hindi sumisigaw, ngunit nakikita sa nanginginig na kamay, hirap na paghinga, at luha na ayaw bumagsak. Bagaman basag sa loob, nanatiling matatag si Vanessa sa labas. Si Marco ay nahati sa dalawang mundo. Sa isang panig, alam niya ang nakatagong katotohanan ni Vanessa. Hindi siya mahina. Sa kabila, kailangan niyang kumilos ng maingat. Kapag sobra ang ipinakitang proteksyon, magdududa si Angel. Kapag lantaran siyang kumampi kay Vanessa, maaaring burahin ni Angel ang lahat ng ebidensya bago pa ito makarating sa kanila. Itinago ni Marco ang kanyang galit, ngunit ang galit ay hindi kayang itago magpakailanman. Habang umiikot si Angel sa mga palusot, biglang nagsalita si Vero tungkol sa isang bagay na tila maliit, ngunit sa katotohanan ay ebidensya. Sinabi niyang minsan nakita niyang halos hindi makilala ang mukha ni Vanessa. Pinahiran ng cake, ginawang laruan, sinadyang ipahiya. At ang hinala niya, si Angel ang nasa likod nito. Hindi ito simpleng kalokohan o away. Isa itong pag-atake na hindi lang sumira sa katawan. Binasag nito ang dangal, pagkakakilanlan, lakas, at halaga ng sarili. Sa paulit-ulit na pagyurak sa mukha ni Vanessa, nais ipakita ni Angel na wala siyang tinig, wala siyang laban, wala siyang lugar sa bahay na yon. Ngunit hindi alam ni Angel, bawat sugat ay lalo lamang nagpapaliyab sa apoy sa loob ni Vanessa. Samantala, tumindi ang tensyon sa loob ng bahay habang sa labas ay patuloy na nagbabantay sina Lauren at Fonz kay Kiara. Bawat paglabas, bawat tawag, bawat tingin ay maaring magdala ng pahiwatig. At ang pinakanakakatakot na napagtanto nila, kung si Kiara ay tunay na kasabwat ni Angel, hindi nag-iisa si Angel. Mayroon siyang network, mga taong handang magtanggol sa kanya. Ibig sabihin, mas malalim ang sabwatan kaysa sa inaakala ni Vanessa. Nanatiling pinakamahirap na tanong, ano ang mas masakit? Malaman na isang tao ang nanakit sa iyong anak, o malaman na maraming tao ang nagsabwatan upang itago ang katotohanan yon. Nakita ni na Loren at Fonz si Kiara na kinakabahan, tumatawag, umiiwas sa ilang salita. Hindi sapat bilang ebidensya, ngunit sapat upang palakasin ang hinala. Habang nakikinig si Vanessa sa mga bagong detalye, bumigat ang kanyang paghinga. Bawat pahiwatig ay humihila sa kanya, pabalik sa gabing nawala si Luigi. Bawat pangalan ay nagbabalik ng mukha ng kanyang anak. Ang bigat ng kawalan, ang katahimikan ng gabing hindi niya malilimutan, at ang tanong na araw-araw ay sumisira sa kanya. Itinago ni Marco ang kanyang galit, ngunit ang galit ay hindi kayang itago magpakailanman. Habang umiikot si Angel sa mga palusot, biglang nagsalita si Vero tungkol sa isang bagay na tila maliit, ngunit sa katotohanan ay ebidensya. Sinabi niyang minsan nakita niyang halos hindi makilala ang mukha ni Vanessa. Pinahiran ng marahas ng cake, ginawang laruan, sinadyang ipahiya. At ang hinala niya, si Angel ang nasa likod nito. Hindi ito simpleng kalokohan o away, kundi isang pag-atake na sumira hindi lang sa katawan. Binasag nito ang dangal, pagkakakilanlan, lakas at halaga ng sarili. Sa paulit-ulit na pagyurak sa mukha ni Vanessa, nais ipakita ni Angel na wala siyang tinig, wala siyang laban, wala siyang lugar sa bahay na yon. Ngunit hindi alam ni Angel, bawat sugat ay lalo lamang nagpapaliyab sa apoy sa loob ni Vanessa. Sa loob ng bahay, tumindi ang tensyon, habang sa labas ay palihim na nagbabantay sina Lauren at Fonz kay Kiara. Bawat paglabas, bawat tawag, bawat tingin ay maaaring magdala ng pahiwatig. At ang pinakanakakatakot na napagtanto nila, kung si Kiara ay tunay na kasabwat ni Angel, hindi nag-iisa si Angel.
Mayroon siyang network, mga taong handang magtanggol sa kanya. Ibig sabihin, mas malalim ang sabwatan kaysa sa inaakala ni Vanessa. Nanatiling pinakamahirap na tanong, ano ang mas masakit? Malaman na isang tao ang nanakit sa iyong anak o malaman na maraming tao ang nagsabwatan upang itago ang katotohanan yon? Nakita ni na Loren at Fon si Kiara na kinakabahan, tumatawag, umiiwas sa ilang salita. Hindi sapat bilang ebidensya, ngunit sapat upang palakasin ang hinala. Habang nakikinig si Vanessa sa mga bagong detalye, bumigat ang kanyang paghinga. Bawat pahiwatig ay humihila sa kanya, pabalik sa gabing nawala si Luigi. Bawat pangalan ay nagbabalik ng mukha ng kanyang anak. Ang bigat ng kawalan, ang katahimikan ng gabing hindi niya malilimutan. At ang tanong na araw-araw ay sumisira sa kanya. Maaaring malapit nang mabasag ang maskara ni Angel, sapagkat sa ganitong pamilya, ang katotohanan ay hindi sumasabog bigla. Unay katahimikan, kasunod ang hinala, at pagkatapos ay isang maliit na pahiwatig na tila walang halaga, ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging pintuan sa mas malalim na sugat. Para kay Vanessa, ang kwaderno ang simula. Ngunit hindi iyon ang wakas. Sa loob nito ay mga numero, pangalan ni Kiara, ang kanyang koneksyon kay Angel, pagkawala ni Luigi, at misteryo ng ama ni Marco, lahat piraso ng basag na salamin. At kapag pinagsama-sama ang salamin, lilitaw ang tunay na mukha ng taksil. Ngunit habang papalapit si Vanessa sa katotohanan, lalo ring lumalapit ang panganib sa kanya. Sapagkat si Angel ay hindi kailanman tumatanggap ng pagkatalo. Kapag nagsimulang mabunyag ang kanyang mga sikreto, lalo siyang nagiging malupit. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay ni Sylvia. Bawat tingin, bawat tanong ay may dalang pangamba. Kahit ang paglalakad sa karaniwang pasilyo ay tila paghihintay sa isang pagsabog. Patuloy na umaarte si Vanessa. Sa harap ng lahat, siya pa rin ang mahina, tahimik, mabagal na babae. Ngunit sa loob niya alam niya kung kailan titingin, kung kailan mananahimik, kung kailan magpapanggap na mahina upang lumabas ang tunay na kalupitan ng kalaban. Ang pinakamalaking laban niya ay itago ang sakit sa bawat hampas, lunukin ng galit habang nakatayo sa harap ng kanyang tormentor. Tiisin ang bawat panghahamak at pahirap, sapagkat isang maling hakbang ay maaaring magbasag sa buong plano. Naghahanap si Angel ng pagkakataon. Hindi niya matanggap na may palihim na lumalaban sa kanya, lalo na si Vanessa. Sa kanyang isip, matagal nang dapat natapos ang kwento ni Vanessa. Isang basag na babae, taong walang maniniwala, madaling saktan at madaling sisihin bilang ugat ng problema. Ngunit nagkamali si Angel. Hindi niya naunawaan na ang isang inang naghahanap ng hustisya ay hindi matatahimik. Ang isang inang nawalan ng anak ay hindi matatakot. Sa isang tensyonadong sandali, muling nagharap sina Angel at Vanessa. Akala ni Angel walang nakatingin. Malamig ang kanyang mukha. Mababa ang kanyang tinig, ngunit bawat salita ay may dalang banta. Tiningnan niya si Vanessa na parabang laruan, na parabang sinasabi, "Wala kang laban sa akin." Ngunit hindi gumalaw si Vanessa. Wala siyang sinabi. Nakatayo siyang tahimik, ngunit sa loob niya naglalagablab ang apoy ng katotohanan. Hindi sumigaw si Vanessa. Tiningnan lamang niya si Angel, at sa titig na yon ay may kakaibang tapang na halos magdala kay Angel sa sukdulang galit. Sapagkat ang mga basag na tao ay hindi tumitingin ng ganoon, ang mga taong walang pag-asa ay hindi nananatiling kalmado sa harap ng kaaway. At marahil, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Angel ang bagay na matagal niyang itinago. Takot. Takot na maliitin ang babaeng inakala niyang pinakamahina. Takot na ang mismong pag-arte ni Vanessa ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Samantala, lalong naging balisa si Marco. Alam niya ang sikreto ni Vanessa. Alam niya kung gaano kapanganib ang kanyang plano. At sa bawat pagkakataong nakikita niya ang walang tigil na pag-atake ni Angel, lalong bumigat ang pagkakasala sa kanyang dibdib.
Hanggang kailan niya hahayaang magdusa si Vanessa para lamang mahuli ang katotohanan? Katanggap-tanggap ba na panoorin ng isang inosenteng tao na tiisin ang sakit kung yun lang ang paraan upang mabunyag ang mas malaking krimen? Iyon ang pahirap ni Marco, sapagkat hindi na siya basta saksi, nakulong na siya sa lihim na laro. Kapag nagsalita siya, guguho ang plano ni Vanessa. Kapag nanahimik siya, mananatiling nasa panganib si Vanessa. At sa pagitan ng dalawang pagpipilian, siya'y naglalagablab. Si Sylvia man ay unti-unting nalilito. Maraming bagay ang hindi na tumutugma. Ang matamis na asal ni Angel sa harap niya, ngunit iba ang kilos kapag wala siya. Ang katahimikan ni Vanessa ay hindi na tila karaniwang kahinaan. Minsan parang may alam siya, parang may nais siyang sabihin. At doon, nagsimulang mabuo ang mga bitak, sapagkat kapag ang matagal nang nalinlang ay nagsimulang magtanong, doon nagsisimulang bumagsak ang mga pader ng kasinungalingan. Lalong tumibay ang hinala ni Vero dahil sa kanyang nakita at naalala. Ang insidente ng pagyurak kay Vanessa gamit ang cake ay hindi maliit na bagay. Iyon ang unang palatandaan na sa likod ng huwad na kabaitan ni Angel ay may kadiliman. At habang dumarami ang nagsisimulang magduda, lalo namang nababawasan ang kontrol ni Angel. Kaya't kailangan niyang kumilos agad. Hindi na sapat ang palusot, luha o pagpapanggap na biktima. Kailangan niyang tuluyang sirain si Vanessa. Patahimikin siya, basagin ang kanyang lakas, bago pa mabunyag ang mas malaking katotohanan. Sa labas, patuloy na inoobserbahan ni na Lauren at Fons si Kiara. Lalong nagiging mahalaga ang impormasyon tungkol sa kanya. Sapagkat kapag napatunayang may direktang koneksyon siya kay Angel, maaari nang mabuksan ang matagal nang nakabaong trahedya. Ngunit ang problema, ang mga taong maraming itinatago ay marunong ding magbura ng ebidensya. At kung nabalaan na si Kiara, maaaring mawala ang pagkakataon. Kaya't napilitan si Vanessa na gumawa ng mas mapanganib na desisyon. Hindi na sapat ang paghihintay. Hindi na sapat ang tahimik na pagmamasid. Ngayon, kailangan na ng mas malinaw na ebidensya. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit kay Kiara, lalo rin silang lumalapit kay Angel. At bawat hakbang na papalapit kay Angel ay mas malaking panganib para kay Vanessa. Sa isang madilim na sulok, muling nagharap sina Vanessa at Angel. Sa labas tahimik ang lahat, ngunit ang kanilang mga mata ay nakabaon sa labanan. Hindi kailangan ni Angel ng salita upang iparating ang kanyang banta. Hindi kailangan ni Vanessa ng salita upang ipakita ang kanyang paglaban. At sa sandaling iyon, kapwa nila naunawaan, tapos na ang karaniwang pag-arte. Ang natitirang tanong na lamang ay kung sino ang unang mababasag, si Angel, na matagal nang nagtago sa likod ng luha at palusot, o si Vanessa, na isinugal ang kanyang buong pagkatao upang mahuli ang katotohanan. Habang lalong lumilitaw ang pangalan ni Kiara, naging malinaw na ang kwaderno ng ama ni Marco ay hindi lamang listahan ng mga numero. Maaring iyon ay huling babala, isinulat ng isang lalaking may alam na may nakakatakot na mangyayari. At kapag lubos ng nabunyag ang sikreto, lilitaw ang tunay na katotohanan, kung sino ang sumira sa buhay ni Vanessa at kung sino ang tunay na may sala sa pagkawala ni Luigi. Ngayon ang tanong ay para sa iyo. Kung ikaw si Vanessa, kaya mo bang magpatuloy sa pag-arte araw-araw habang tinitiis ang sakit? Kung ikaw si Marco, mananatili ka bang tahimik para sa plano o ibubunyag ang lahat upang iligtas si Vanessa? At kung ikaw si Sylvia, maniniwala ka pa ba sa luha ni Angel kung bawat ngiti ay may dalang lason? Gaya ng video, mag-like, mag-subscribe, at i-share kung nais mong makita ang apoy ng dugo sa susunod na kabanata. Isulat sa mga komento kung sino sa tingin mo ang unang mababasag, si Vanessa o si Angel. Sapagkat madalas, ang apoy sa loob ng pamilya ay hindi nagsisimula sa sigaw o galit, kundi sa mga matagal nang nakatagong sikreto, hanggang sa pati katahimikan
ay matutong maghiganti. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.